Yes, mga kaibigan, ito po ang ating susunod na panonoorin na galing sa Pinas News Insider, no? Baka nalaktawan ho natin ito, kaya panoorin natin ito ng sabay-sabay. Ito po ang ating panonoorin na galing sa Pinas News Insider. Malaking good news. Gumalaw na ang ombudsman. Tiklop lahat, Palasyo, BBM, Tambak, Kimbo, Salde, naglik na. Ayan, patungkol po dyan ang ating panonoorin mga kapatid at gagawa natin ng opinion. Kaya kung ready na kayo, wag na natin patagalin. Okay, i-play na ho natin. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon Sa mundo ng social social media. media. Ang di umano'y balitang isa na namang patunay na ang Gaba di June magsaba matapos ang naging matinding revelasyon noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ni Congressman Ungab patungkol sa blank pages ng 2025 national budget Ayan na. at sa tila pag-divert ng issue ng ilang mga mangbabata sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Speaker Martin Romualdez, Saldico at Stella Gimbo at iba pa. Formal nang sinampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman. Ayun ang maganda. Kapag halimbawang may hinaing ka at nakikita mo talagang may paglabag, diretso na agad, no, sa ombudsman o sa korte pa man, no, kahit ano pa man yan, basta diretso mo na. Hindi yung katulad ng ginagawa nila kay BP Sara. Kailangan pang pag-usapan doon sa mga hearing. Ano, para siraan pa si BP Sara. Kung talagang may kasalanan, diretso na dito. 'Di ba? Halos mag-iisang taon na 2023 ba nagsimula? O 2000, tama, no, 'di ba? Pero hanggang ngayon hindi sila makapag-file. 'Di ba? Yun lang Ewan ko kung nag-file na, pero bakit hindi hina-highlights? Gusto ho naming malaman kung talagang may kasalanan. Ang problema kasi, no, para siguro sa akin lang sa sarili kong pananaw at opinion, baka kasi walang maikaso o kaya pwedeng ibasura o kaya mahina. Kaya sila na lang po doon ang gumawa ng paraan, kinonvert nila sa impeachment. Yun lang ang pagkakaintindi ko, okay? 12 counts ng falsification of legislative Naku, 12 documents at counts. 12 counts din sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga Ayan. reklamong isinampa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag Nasa description kalimutang yan. mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload Yan. namin. At ito na nga mga kababayan. Sa isang conference, Kamuning Bakery, inanunsyo Ayan, no? nila dating House Speaker Pantaleon Alvarez at Attorney Jimmy Bondok, Attorney Raul Lampino, Attorney Topacio at non-government organization na Citizen Crime Watch ang pagsampa nila ng kasong Yun. kriminal laban kay Romualdez at dalawa pang mambabatas. Yan. Para talagang magkaalaman, ano? Noon kasi tinatanong ko yan sa mga ibang vlog natin. Laging labag sa Constitution, tapos i-interviewin si ganito, sasabihin labag sa Constitution ang ginagawa nila. Opinion din ng iba, labag sa Constitution. Sa mga ganitong article, labag yung ginagawa nila. Pero wala tayong nakikitang sino ba ang pwedeng maghain ng kaso. No? So ito na pala ang sagot. Yan. Ito yung matagal kong hinihintay na daldalan na lang ba tayo? Sasabihin natin labag sa konstitusyon o hindi naman kaya may paggawang pagkakamali yung taga-kabila. Kung puro interview lang ganun, walang mangyayari. Diba? Tuloy po tayo, House no? Majority Leader Manex Dalipe at ang dating House Appropriation Chairperson Saldico. Ngayon, wala Ayan. nang atrasan pa. Ayun. Formal nang isinampa sa Office of the Ombudsman ang kasong Anti-Graft and Corrupt Practices at Falsification of Legislative Documents. Ang mga sinampahan ng kaso ay sina Martin Romualdez, Manex Dalipe, Eli Saldico at Stella Gimbo at iba pa. 12 counts of falsification of legislative documents at 12 counts din sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga reklamong isinampa. Kaugnay ito sa ligasyon laban sa 2025 national budget. Na dito mga kapatid, no, kitang-kita. Pero sasabihin pa nilang walang blanco, no? Pero sinasabi naman ng iba, marami na rin nagsasabi may blanco, nakita daw nila Patunay na lang, pinakamas maganda, no, mas malapit sa kamag-anak, si Madam Amy, di ba?
Kitang-kita eh. Kabilang na ang nasa 241 bilyong pesong insertion di umano o isiningit sa 2025 national budget ay Ayun. kinakasa sa ilalim ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez. At ayon sa complainant o naghain ng reklamo na nasa 12 beses nagkaroon umano ng insertion sa 2025 budget, itinanggi din itong politika ang dahilan ng paghain ng kanilang reklamo at hindi umano diversionary tactics sa kabila ng impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte, lalo na't una nang inihayag ang mga aligasyon ng irregularidad sa 2025 national budget bago pa man ang Lahang ko. impeachment ng Kamara. Narito naman ang dagdag at buong paliwanag tungkol sa usaping ito. And I quote, "Truly God is good and listening to our prayers today. They have filed against Speaker Martin Romualdez, Manuel Manex Dalipe." Hindi na uso yung ano no, yung tulad nung ginagawa dati pag nangungurakot hindi makikita. No, ngayon talaga may social media na at tulong-tulong na po yung mga sambayan ng Pilipino para i-share yung katotohanan, di ba? Elisaldico, Hindi na uso sa Pilipinas, mulat na po, no? Lagimbo et al. This includes several John Does and Jane Does. Falsification of legislative documents. Nali, our clamor for justice is now in the courts of law. Thank you, Lord God, for steering our pleas for deliverance from the law of these corrupt leaders and their minions. Tugs de Lagimbo, Minions. don't think kakalabas ka sa asunto when they had their press con last February 7. Isa ka pala sa principal accused. And quote, Noong una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Wow. Kaya napagdesisyon na ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman. So paano na kaya ang mangyayari pag ito nga'y napatunayan talaga? Ano na ang mangyayari dun sa mga kinasuhan, ano? Si PBBM sabi nila immune daw, no? Pagbaba niyan baka hindi na maging immune. Katakot-takot kung sakasakaling totoo yung mga ibinibintang ho sa kanya. Upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun Ayun. exactly, sir? I think section 3E. Congressman, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampakunan. Yung una syempre yung falsification ng legislative document. Dito naman sa ombudsman, yung violation ng section 3A kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang Ano yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. 200 billion something pesos. Napapapikit na lang ako, mga kapatid. Ay, nako. Isipin nyo na lang ang magagawa niyan sa mga kababayan natin. Kahit sa mga local government. Sa mga, halimbawa, Caloocan, di ba, no? Kung may mga lugar dyan na medyo binabaha pa, pwedeng matugunan pa kahit konti, di ba? Kaya nga lagi kong sinasabi, kung dating hanggang dibdib yung baha dyan, magiging hanggang bewang na lang. Yung mga ganun ba, ang laking budget ho, billion ho ang usapan dito. Overall, 3 trillion ho yung budget ng Pilipinas sa 2025, ha? Parang pagkakarinig ko nga. No? Imagine niyo bawat department may mga ganun. Pero bakit po dun sa PhilHealth parang nababalitaan ho natin di ba? Kawawa. Salamat ho mga sir dito po sa mga nagkaso. May time po kayong gumawa ng ganyan. Salamat po. Unahin ho lagi natin ang Pilipinas, hindi po yung mga kabalbalan, ano, kung sino man po ang mga dapat managot ho sa ating bansa. Nakikita ko sa Pilipinas, nakaranas na ho kasi at nakatikim na ho sila ng kaginhaw. Hindi naman sobrang kaginhawaan, ano. Yung tipong nararamdaman nila na ay may pagbabago na sa pamamagitan ng Duterte. Dire-diretso na sana kaso nagka-COVID lang no? Ang problema, bumaba ang ating Duterte tapos na ang kanyang termino. Lagi nating inuulit dito,
Yung satisfaction rate ba yon? 'Di ba? 80%. Sige, babaan nyo pa hanggang 70%. Mataas pa rin, pero 80%, 'di ba? Gusto siya ng mga mamamayang Pilipino. Itong BP Sara gusto rin ng mga mamamayang Pilipino. Itong bago sana, no, ang ating mahal na Pangulong Marcos, ito na ho sana yung pagkakataon nyo para pulinisin ang pangalan ninyo. Lalo na ho mga ibinibintang sa inyo na kesyo daw ganito kayo, kesyo ganyan kayo. Sayang ho eh. Ito na ho yung pagkakataon sana. Hindi nyo sana pinakawalan yung unity team. Mahaba kasi no? Pero paikliin na lang ho natin. Nasira yung unity team. Alam nyo naman ho ang ibig sabihin nun, di ba? Sayang ho eh, sayang. Ito na. Makikilala ka na ng mga tao. Ay, ito na pala yung Marcos. Ay, ito na pala. Ito na yung bagong pagkakataon. Kaso, wala na eh. Anyari. Wala lang. Ako nangihinayang ako kasi ito yung pagkakataon nyo sana eh. Kaso, wala eh.